23-2017, sumiklab ang pinakamadugong labanan sa Marawi City. Nilusob ito ng mga militanteng grupong may kaugnayan sa ISIS. Akala na lahat ng tao dito, masama yung mga tao dito. Nagdeklara ng martial law sa buong Mindanao habang kumikilos ang pamahalaan upang mabawi ang lungsod. May umiyak din mabahay na parang ginahasa. Hindi naman kita parang takutin, hindi naman tayo parang takutan eh. Kasi natatakot din ako. Dito na kami sa Marawi. Hindi ko alam pero sa tingin ko ito yung isa sa pinaka-intense na overnight ko na gagawin. Wala nang mga tao dito. Oh my God! 2017 pre, ito dito sa yung bakbakan. Ayun pala yung tulay na yun. Baga nandito yung side ng mga kalaban. Nandun yung mga AFP papasok dito. In a place surrounded by snipers, there's not much one can do besides run as fast as you can. Keep close to the walls around you. So sa paglapag namin dito, yung pakiramdam, it's very surreal. Parang hindi ko lubusang ma-explain kung ano yung nararamdaman ko. Kasi kung nasan tayo ngayon, maraming buhay ang wala sa lugar na to. Maraming pamilya ang lumikas mula sa lugar na to. At itong lugar na to isa sa pinakamakasaysayang lugar sa buong Pilipinas. Hindi mo maiwasang kilabutan, pero hindi dahil natatakot ka, yung may something na, alam mo yung parang feel mo yung ambience lalo ng lugar. Sa totoo lang, tatakot ako pre. Tangina baka may bomba pa dyan. Yung mga pangalan sa loob, ito yung mga may-ari. And this one, ito ay bahay ng doktor na nakatira dito noon. Butas-butas na ang dingding ng bahay na to. Kagagawan ito ng mga kalaban. Binutas nila to upang makatawid sa kabilang bahay. At sa akin pinasok ito ang kanilang dating banyo na sira-sira na rin ang mga tiles. Bago ang lahat, gusto ko muna syempre i-shoutout si Master Gala. Hi guys! So, from Davao, siya yung kasama ko papunta rito. Salamat. It's my pleasure, it's my pleasure. Salamat. Grabe oh. Isang malaking bahay. Actually, hindi lang to bahay eh. Mansion to. Pag may ganito ka sa Manila, inyaman mo yan. What the fuck? May mga gamit pa dito. May oxygen tank po. Oh my God. What? At sa second floor, na-realize kong nasunog pala ang gusaling ito. Baka sa dingding, sa circuit breaker, sa dating mga saksakan at dito ang kwarto ng mga nakatira dito. At paglabas namin, may lalaki nakasalubong si RJ at ito ang kwento niya. Doon sa bahay na yan, yung malaking na bahay na dyan. Nagtatrabaho kami dyan. Opo. Tapos mga bandang mga 11 to 30 gabi, Opo. may umiiyak. Tapos magsabi na, tulong! May umiyak din mabahay na parang ginahasa. Grabe. Tunog ng kumbat ng sundalo, paakyat sa hagdanan. Tingnan nga natin. Siguro mga ano din po yun, yun yung mga namatay nung bakbakan. Pre, may higaan dito pre! Ha? Higaan! Higaan? Kaya agad ako umakyat para makita ang higaan na nakita ni Sleng. Uy, ano yan? Gago na to. Yeah. Duyan, pare. Dito yung may narinig silang sundalo umiiyak, humingi ng tulong. Makikita mo sa lagay niya, imposibleng walang namatay dito. Kaya hindi na ako magtataka kung may nagpaparamdam talaga dito. Dahil ang buong paligid ay tadtad ng bala, halatang binomba at halos gumuho na ang buong gusali sa tindi ng bakbakang naganap dito. Men. I could say na naging kuta to ng mga kalaban. Alam mo bakit? Una sa lahat, high grounds. Mataas. Tsaka ito yung mga sampayan. Ay, oo pre. Hindi kasi nandun yung tulay. Oh, andito na yung tulay. Pag niretso mo dito ang yung military, papasok pa ng tulay. Oo. So, mas pupwesto sila sa high grounds. Bakas pa rin yung mga tama ng baril. Tama ng tangke. Tama ng mga snipers. Meron pa kami nakitang mga SIM cards. Ano yung nakita namin? Mga nagkalat na mga SIM cards. SIM card. Ito po.
Diba? Siguro yan pre yung ano, ginamit nila pang detonate ng mga bomba. Diba? Okay. Ewan natin, hindi natin alam. Pero possible. Sa dami ng sim na yan. I think okay itong lugar na to para sa overnight. Bumaba kami para kumain muna. At pagdating namin sa aming kakainan, Yun nga yung nakakatakot dito, pre. Hindi natin alam kung yung nakakasalamuha ba natin. Normal na mamamayan lang, lokal lang, o baka... Civilian, di ba? Or baka, ewan Alam mo na. at habang kumakain kami, may nagbigay sa akin ng sahal. O in English, Islamic scarf. Guys, si Alip, binigay niya sa akin yung sahal niya as respect daw. And salamat kay Alip. Andito ang ilan niya ring mga kaibigan at willing daw silang samahan kami na umikot sa ilang parte ng Ground Zero dito sa Marawi. At sa lahat ng gusaling na dadaanan namin, ay bakas pa rin ang pinsala ng gerang nagdaan. Ito ang itsura ng Marawi bago magkagera. Hanggang sa umusbong ang hidwaan, naging madugong labanan at ngayon ito na. Medyo bumabangon-bangon na pero kung ikukumpara mo sa dati, napakalayo pa. At dahil sa pangyayaring to, ang tingin na ng maraming Pilipino pag sinabing Mindanao ay napakadelikado. Akala na lahat ng tao dito, masama yung mga tao dito. Pag sinabi kasing Marawi, ay rinig ng mga tao na critical na lugar. Kumbaga, hindi mo naman malaman kung hindi mo talaga susubukan yung Totoo naman location. Karamihan kasi dito, akala nila yung pagiging Muslim namin, nananakit kami, kumbaga kapag may nakita kami, sasaktan namin. Hindi ganun yun. Parang ano lang din kami, mga simpleng tao lang din. Normal na tao. Normal na tao lang, nakikipagkaibigan, gano'n. At dinala nila kami sa isang building. Okay guys, so yung lugar kung nasan ako ngayon, ito yung isa sa pinakamataas na building dito sa Marawi. So, isa tong school. School na napakataas na gusali kung kaya't napili itong hideout ng mga kalaban. Bakas pa sa itsura nito ang mga tama ng bala, pwestuhan ng mga snipers, bakas ng sunog, at nagbagsakang mga pader dahil sa airstrike. Nung may mga butas, doon nila nilalagay yung mga sniper. May video to na may tumatayo na nilalagay yung bandila ng ISIS tapos biglang nahulugan sila ng bomba. Dito sila namamatay. Dito nakadapa yung mga sniper. At pag-akyat ko ay halos wala ng mga pader dahil sa sunod-sunod ng mga airstrike. Yun pala yung tulay eh. Makikita dito yung tulay, tapos dyan lang yung mga pasukan ng mga sundalo. Kaya nila pinili tong school na to kasi napakataas pre. Isa daw to sa pinakamataas na building dito sa Marawi. So lahat sila nasa high ground. Yung makikita mo doon na butas, doon nakalabas yung nozzle ng sniper. Kaya ang dami talagang namatay daw dyan sa buong kahabaan na yan. Okay, so kompleto na kami guys ng gamit. Ito na yung building. Kaya umakyat na kami para makapaglatag na at makapag-set up na. Kahit pa tayo, dito na tayo. Dito na sana kami pupwesto nang may bigla kaming makitang hayop. May aso rin. Ito yun. Ulib lock to. Weird yung aso na. Pero saan pa kayo? Akit tayo para tayo stay sa taas. Tingnan natin, titignan ko muna. Kaya pinili namin umakyat na lang sa taas kaysa makagat pa kami nito. Ngayon pre, sakto lang yung ano eh. Sakto lang yung ambience kasi maaga-aga pa. Pero mamaya kapag nawala na yung mga ano, alam mo yung pag naghating gabi, yun yung nakakatakot. Sinubukan namin maglinis. Pero masyadong maputik kaya nagbakasakali kaming baka umalis na yung aso. Pero nandun pa rin siya at mukhang walang planong umalis. Ito, pre, nakatingin pa rin sa atin, pre. Paano kung nung gera pa siya nandito? Yung amo niya taga dito. Kasi matanda na yung aso eh. Kaya wala kaming choice kundi linisin na lang ang paligid at dito maglatag. Takot din ako, pre. Bakit? Nakabahan din ako. Bakit? Yung may mga maririnig ka kasi mga boses. Tapos parang may mga tumitigil sa baba. So, ang kinakatakot natin, hindi naman sa ngayon, sa ganitong oras, hindi pa naman Multo. mga tao. Marawi to. At ito na nga, may bumusina na naman kaya nagpatay at nagbaba na muna kami ng mga ilaw. Dahil sa mga oras na to, ay hindi kami natatakot sa multo, kundi dahil hindi namin kabisado ang lugar at kinakabahan kami sa mga tao. Nakaka-overthink.
After how many years? Ngayon na lang ulit namin gagawin to na magkasama. Dalawa lang tayo sa isang building na naman. Mabigat din ang pakiramdam dito Kung hindi nyo alam guys, yung Marawi Siege, yung pinakamalaking bakbakan na naganap sa Pilipinas after World War II. Uy, tungin mo ko. Ano yun? Yung drip ba yun? Nagdidrift. May nagkakarera yata dyan eh. Kaya nagpalipad ako ng drone para makita kung anong nangyayari sa labas. At dito namin nakita yung mga nagkakarera. Kakarera? Oh. Hindi pala mga binila rito. Pinuntahan ko yung kinainan namin kanina at laking gulat ko nang may mag-flashlight sa drone ko. Nag-flashlight sa drone ko. Kaya agad akong bumalik. Nag-flashlight sa drone ko, pre. Teka, pre, bumaba ako, baka mabaril yung drone ko. Hindi ko alam kung sino sila pero nakakatakot baka mabaril yung drone. Ano yan? Kinabahan ako. Pinlashlightan ako, pre. Tingnan mo ah. Hindi ko alam kung para saan to pero nakakatakot. Sundalo ba yun? Tawag ako, pre. Isaac, tawag ka. Tawag ka. Tawag ka. Talagang kinabahan ako ng mga oras na to. Ba yan? Oo, tawag ka, tawag ka. Pre, record mo lang ah. Oo, may tawag ka. Wala ka. Ano bro? Apo. Muntik na barilin yung drone nyo. Wala. Kasi may mga sundalo dyan. Oh, sige. Sabihin namin na kayo yan. Inform po sila ha. Sige po, salamat. Salamat. Kinabahan din kami, nakita namin din eh. Kailangan ko lang mag-drone. Kala namin na iba yung gumamit ng drone. Pero ngayon okay na kayo mag-drone. Ha? Salamat, Lip. Oh, sige. Tingnan. Tek na daw pa rin yung drone natin. Nabarilin yung drone ko, Nabahan ako. man. Ay, mga sundalo pre oh. Kung mapapakita lang talaga sa inyo guys yung paano yung tibok ng puso namin. Ang bilis ng balita dito sa dito sa Marawi. Imagine kumakain lang kami. Tapos biglang may yung na lang nagpo-picture. Tapos pangalawa, tatlo. So may buong grupo na. Sabi ko, shit. Kung sila, supporter walang problema yun eh. Pero syempre, paano kung mabalitaan din yun ng mga alam mo na? Teka lang, Re. Alam mo yung overthink ko pre. Ha? Ito ako. Sabi mo diba nasa open area tayo? Oo. So hindi natin nakikita kung ano mo yung mga nasa paligid, di ba? Sobrang dilim. Paano kung may sniper, di ba? Por. Ganun yung overthink ko pre ngayon. Seryoso. Alam mo yung sniper lang binaril sa'yo. Kasi open area. Tama si Sleng. Paano pag napagkamalan kaming rebelde tapos bigla na lang kami dito mabarilin? Habang lumalalim ang gabi, mas na-feel ko yung lungkot, yung tindi. Parang nai-imagine ko yung nangyari dito. Nai-imagine ko na nandun ako. Yung time na yun. Nung time na yun, ganun yung pakiramdam. Hindi ko alam kung ganun din sa'yo, pre. Pero Ganun nga naiisip ko eh. naiisip ko. So guys, at the moment, it's already 1:05 a.m. And bigla ko lang naalala yung kwento ni tatay kanina. Mga bandang mga 11 to 30 gabi, Opo. may umiiyak. Tapos magsabi na, tulong, tulong. May umiyak din babae na parang ginahasa. Grabe. Tunog ng combat ng sundalo, paakyat sa hagdanan. Parang bigla ko lang na-feel yung place. Kaya nga, na mas tumatahimik na. Oo, kasi yung nangyayari guys, ito, tahimik. Tapos mamaya may dadaan. Nag-uusap. Biglang Tapos, mag-uusap. may bumibisik ka na dumadaan dito, di ba? Oh, lahat ng dumadaan dito guys, bumubusin na talaga. Siguro dahil sa nangyari din sa lugar na to, pre. Na, syempre, ang tindi na nangyari dito, ang daming nawala dito ang buhay. So, di ba may pamahiin na ganun? Tapos maya-maya, nakarinig kami ng mga umaalulong na aso. Wala rin. Sabay-sabay sila, no? Kaya tumayo ako para makita.
Ayun sila oh. Sobrang dilim, pero may nakita akong isang asong tumatakbo. Wait dyan, pre. Kaya nga eh. Sabay-sabay. Andiyan na kaya yung mga, andiyan pa kaya aso sa baba? Kita ako dyan. Ha? Kita ako. Kita pero madilim. Kaya bumaba kami. Baka sakaling yung asong itim lang yon, pero pagtingin namin, Diyan ba rin? andito siya. Natutulog at walang pakialam sa mga umaalulong na aso. Nabibidyo mo? Ano, madilim? Ay, hindi yan yung building na inakit natin kanina. Yan yun. Ba? Totoo ba? O, yan yung building na yun oh. Ayun oh, sa taas tayo kanina dyan, di ba? Ay, oo nga. Yan yun. Uy, dyan din may pinakamaraming namatay. Oo. Yung school. Kaya parang bigat ng dibdib ko, pre. Kalapit lang pala yun. Oo, now, nagets ko kung ba't sila bumubusina. Kasi nga ito nga yung pinakamatinding pinakamatinding battlefield eh. Kung saan nagbakbakan talaga. Oo, dito yun. At pag upo ko nang i-check na ni Sleng yung backup camera, Lobat ang pre. Ano? Ano na? Lobat. Na naman? Oo. Ano naman? Kakapalit mo lang ah. Kapalit ko nga lang eh. Kaya nga nilabas ko to eh, no? Oh. Actually. Oo. Ayan, ito yung malaman ng mga battery yan. Yan yung mga battery. So, Oo. charge lahat yan. So, Oo. kakapalit ko lang yan. Oo. Dito kaya kinuha. Ayun. Oo. Lobat na naman. Ito yun. at sa mga hindi nakakaalam, I'm only using Sony batteries. No third party, lahat original. Oh my god, wait lang. Oh, record mo to. Record mo yan. At laking gulat ko Record mo dahil yan. pati main camera ko ito na ang nangyari. Nakapalit ko lang. Kakapalit lang natin lahat ng battery. Di ba? Oh. Oh. 13% na lang. Di ba? Bilis. Bilis madali ng batteries natin. May mga anomalya ngayon dito sa lugar na to. Pero hindi na ako magtataka, pre. Hindi na ako magtataka. Kung may sasagot nga mamaya, hindi ako magtataka kasi maraming namatay din kasi dito, pre. At maya-maya lang, Iba't iba. Ano yun? Parang may sumisigaw. Yun nga, hindi aso yun, pre. Iba't iba. Ano yun? Parang may sumisigaw. Iba't iba. Ano yun? Parang may sumisigaw. Yun nga, hindi aso yun, pre. tapos bigla nagsitahulan yung mga aso. Oh! May discovery ako, pre. Ano? Kita mo yung moski, pre. Oh. Yung? Moski, ayun oh. Dito sa bintana. Ayan, pre. Silip ka dito. Ay, pucha, ako nga. Good spot yung location natin nung gera. Oo. Isa to sa perfect spot feeling ko kasi kita yung mosque, kita yung street. Dito sa side na to kita. Sa papasok ng mga sundalo, andun yung tulay. Oo. Kitang-kita. Oo. So ito yung spot. Hawak nila lahat kaya siguro nahirapan din talaga yung AFP yung bumakbak nung Marawi Siege. The reason why yung wall ay bukas kasi sinadya talaga yung bombay na ng AFP paulan na ng mga bala para maklear nila, masiguro nila na clear na yung bawat palapag. Inabahan ako bigla. Kinakabahan din ako, pre. Sa totoo Isipin lang. mo, pre. Isa to sa lugar kung saan pumuesto yung mga Maute Group or yung ISIS. Mga terorista. Nakakaba bukod sa mga ano natin, pre. Mga Partida. baterya natin, pre. Hindi wala, pre. Ngayon ko na lang kasi ulit ginawa ito eh. Pangin naman, nakakatakot ka naman. Seryoso, pre. Hindi naman kita parang takutin. Hindi naman tayo parang magtakutan eh. Kasi natatakot din ako. Nasa point ako, pre, na first time ko maramdaman na naghahalo yung takot ko. Takot sa multo, tapos takot yung sa tunay na tao. Pero yung takot dito, pre, hindi yung multo nagpaparamdam eh. Alam mo yung parang sobrang bigat na lungkot na wala ako dito, pero parang nai-imagine kung nangyayari siya. Flashback. Yun. Flashback. To the point na, may natatakot nga ako mag-ilaw. Alam kong matagal na nang nangyari yung siege. Pero meron pa rin akong pangamba. And ngayon guys, nasa punto kami ngayon na wala kami masyadong ilaw. Kaya Meron kaming naka-night vision ilaw yan. kami. Meron kami ilaw, yan lang oh. Yan lang. Lobat Pero na rin. tingnan mo ah. Pero pag pinatay ko tong night vision, ayan lang yun guys oh. Ayan lang. Parang meron lang kami makita. Hindi masyado nakikita. The reason kung bakit malinaw yung FX3 kasi naka-dual native ISO to eh. Tsaka FX3 na yan eh. Pero kung usapang dilim, sobrang dilim talaga. And ako na gumagano yung imagination ko na parang may nakaabang dyan sa kabilang bahay.
Lakas nun ah. Ang bahay. Lakas nun ah. Hindi namin alam kung ano yon pero nakadagdag ito sa aming takot. As respect, we're not going to use a normal device such as REM pod, bell, EMF, motion sensors, or any radios. Instead, we're only using one device, and this is the holy grail of the paranormal investigation. And we are the first Filipino YouTuber to ever own and use this. At pag may Pinoy na gumaya, alam mo na. Ang recorder na to ay original na dinisenyo para sa mga voice recordings. Released as one of the first digital dictaphones at maraming taong nagka-interes na bilhin ito. 1999, 1 year after the release, ginamit ito mainly for media. At sa kasamaang palad, maraming naging concern sa mga tao tungkol dito. May mga naririnig silang ibang boses na hindi naman kasama sa mga nire-record nila dahilan kung bakit naging usapin ang recorder na to noong mga taong yon. Hindi lang isa, hindi dalawa, kundi lahat. Ganito ang nangyayari. Kaya the next year, early 2000 napilitan ang manufacturer na i-phase out ito sa buong mundo. Dahilan kung bakit naging interesado ang ilang mga paranormal experts na pag-aralan ito. At base sa pag-aaral nila, this can be the best tool. At ang mga boses na kayang masagap ng device na to ay hindi basta-bastang boses, kundi boses na nanggagaling sa mga espiritu. May kasama ba kami dito ngayon? Kung may kasama kami ngayon, ilan? Kailan ka pa nandito? Sumigaw? Puta na, grabe yung kalabot ko, pre. May sumigaw. Narinig mo? Narinig ko yun. Narinig ng camera yun. Tsaka na-recorder. May kasama kami dito ngayon. Kung may kasama kami. Pre, meron po. Sobrang linaw. May kasama kami dito ngayon. Kung may kasama kami. Kung may kasama kami ngayon. Ilan? Kailan ka pa nandito? Sumigaw. Narinig mo yun, sumigaw. Parang Narinig. basta matinis na boses ng babae. Kung may kasama kami ngayon. Ilan? 13 eh. Parang 13 or 30. Kung may kasama kami. Kung may kasama kami ngayon. Ilan? Kailan ka pa nandito? Narinig mo yung dulo? Oo, yung dulo ka. Matagal na. After ng sigaw. Oo, yun nga. Parang ganun nga eh. Narinig ko eh. May kasama kami dito ngayon. Yung sa dulo nga kaya pa yung nakapin siguro. Kung may kasama kami ngayon. Ilan? Kailan ka pa nandito? Yun oh. At nagtanong kami ulit. Isa ka ba sa mga taong namatay dito noon? Namatay ka ba sa gera? Namatay ka ba sa gera? Ay, narinig. Isa ka ba sa mga taong namatay dito noon? Namatay ka ba sa gera? Namatay ka ba sa gera? Literal na tulala talaga ako ng mga oras na to sa gulat. Walong beses na yung sigaw na yun. Para mas accurate, pre. Ang itatanong ko mo mismo. My choices. Sa nakikipag-usap sa amin, isa ka bang sibilyan o militante? Namatay ka ba nung gera? Namatay ka ba sa bomba o sa bala? Sa nakikipag-usap sa amin, isa ka bang sibilyan o militante? Namatay ka ba nung gera? Namatay ka ba sa bomba o sa bala? Yung dulo niya sa ko. Pero militante daw. Militante. Militante, malinaw yun. Militante. Okay lang bang nandito ka? Okay lang ba na nandito kami? Ligtas na ba kami dito ngayon? Okay lang bang nandito ka? Okay lang ba na nandito kami? Ligtas na ba kami dito ngayon?
Oh. Slow mo. Okay lang ba nandito ka? Okay lang ba na nandito kami? Ligtas na ba kami dito ngayon? Hindi namin alam kung ano magiging reaksyon dahil parang galit yung nakuha naming sumagot sa recorder. Hindi. Hindi. Kaya muli akong nagtanong. Saan mo kami pinag-iingat? May gusto ka ba bang sabihin sa amin? Saan mo kayo pinag-iingat? May gusto ko bang sabihin sa Maging mag-iingat lagi. Pakinggan mo rin. Saan mo kayo pinag-iingat? May gusto ko bang sabihin sa amin? lagi. Ayun yung malinaw. Maging maingat lagi, alis na. Ayun yun, klaro na. Klaro. Salamat sa pakikipag-communicate sa amin. Gusto ko malaman anong pangalan mo. Salamat sa pakikipag-communicate sa amin. Gusto ko Oh malaman shit! Walang anuman. Walang anuman. Salamat sa pakikipag-communicate sa amin. Gusto ko malaman anong pangalan mo. Salamat sa pakikipag-communicate sa amin. Gusto ko malaman Pre, malinaw. Walang anuman. anong pangalan mo. Matindi ang dinanas ng buong Marawi. At bakas pa sa itsura nito ang mga alaala na nagdaang digmaan. Salamat sa mga sundalo na nagbuwis ng kanilang buhay. Mabawi lang ang lugar na to. Sana hindi na maulit pa, hindi lang sa Mindanao, hindi lang sa buong Pilipinas, kundi sa buong mundo. Saan nawala? Hindi ko alam, pre. Bukas pag mo. Saan nawala? Hindi ko alam, pre. Bag mo lang yan eh. Yung bag ko. Maleta niya. Bukas nga rin sa akin. Oh, bukas oh. Ina.